At saka kung meron kayong mga minamanifest na um, which requires patience, especially pagdating sa investment, guys, mamamanifest nyo yung mga parang bumabalik na sa inyo yung mga earnings, no? Kumbaga parang uh, nagbunga na, no? Nagkaroon na ng return yung mga investment nyo, guys. And yung return, mga matatamis na bunga yon, mga kapiksi, kunwari sa stocks, inantay nyo na tumaas yung presyo ng stock nyo, tapos ibebenta nyo, o kaya lupa, kung meron kayong lupa na binili nyo long time ago, mga kapiksi, parang hello guys, hello Taurus, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half ngayong 2026. So from January to June to, mga kapixie. Unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo or yung mga paparating sa inyo, mga kapixie, pwede nyong ma-experience. So, eto guys, for some of you, pwedeng nagkakaroon kayo ng konting struggle pagdating sa inyong romantic relationship, mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon ng emotional detachment, either ikaw or yung person mo, or pwede ring physical detachment or physical gap, emotional gap, especially kung LDR kayo ng person mo, mga kapiksi. Pero parang nararamdaman mo na unti-unting lumalayo yung loob sa'yo ng person mo, o kaya naman baka ikaw yung unti-unting lumalayo yung loob sa person. Nangyayari ito kapag syempre may mga negative na ganap sa relasyon, hindi maiwasan na nagkakalamigan, nagkakalabuan, mga kapiksi. Pero titingnan din natin, guys, ibabangga din natin yan dito, mga kapiksi. And eto guys, ibig sabihin nito, magiging successful kayo sa mga plano nyo, guys, ngayong first half ng 2026, especially kung meron kayong mga goals or plano, mga desires, mga specific, mga goals, yeah. Meron kayong mga nilagay or tawag dito, sinet, yun. Mga sinet na mga target or goals ngayong 2026. Pwedeng first half pa lang ng 2026 is ma-achieve mo na agad yung success, yung victory, yung tagumpay dito sa mga plano mo, o kaya naman kung hindi pa siya totally ma-achieve, ma-implement mo na siya, ibig sabihin magawa mo na, magkaroon na ng movement, magkaroon na ng progress, mga kapiksi. Okay? Pero itong tagumpay, nandyan lang yan, mga kapiksi. Kung hindi kayo kikilos, wala rin kayong makikitang resulta. So, importante talaga na kumilos kayo, guys. Okay? Alright. So, yan yung first set of energies message sa inyo. Ito naman, guys, sa relationship, no? Tingnan naman natin yung mga energy sa inyong relasyon. So, eto guys, ibig sabihin nito, for some of you, maaari nagkakaroon ng endings and no beginnings naman. Sabi ko nga sa inyo, guys, pwedeng nagkakaroon kayo ng labuan nito sa person na to, mga kapiksi. And pwedeng after nung relationship, merong kapalit na bago. Kaya minsan, dapat wag nyo masyadong panghinayangan yung isang relasyon or yung ex nyo, kasi kapag may nawawala, binibigay sa atin ni universe yung someone na deserve nyo talaga, guys, no? So, for some of you, pwedeng ganun yung mangyari sa inyo. May mawawala na mga ex, tas may mga papasok na bagong relasyon. Yung iba naman sa inyo, guys, pwedeng naririkindle, kumbaga, pwedeng maging ma-okay ulit yung relasyon nyo, mawawala yung mga old stories, magkakaroon ng forgiveness, kapatawaran, pwedeng magkabalikan kayo ng person mo, or magsimula ulit kayo ng simula. Kasi hindi naman lahat ng relasyon na uuwi sa hiwalayan. Sometimes nagkakaroon ng second chances, third chances, fourth chances, diba? Hanggang kailan kayang magtiis, no? Hanggang kaya nyo, hanggang gusto nyo, wala namang masama dun, guys. Pero sa mga ayaw na, okay lang din yan, mga kapiksi. So, okay, makipaghiwalay, okay din magstay, depende sa inyo.
Decision nyo yan. Syempre, relasyon nyo yan. Kung saan kayo masaya. As long as hindi masama yung ginagawa nyo, ibig sabihin, hindi kayo nang aagaw ng jowa, ng may jowa. Yun yung masama, mga kapiksi. Kasi, morally, legally, and morally, even spiritually, masama yun, guys. Okay? Alright. And, ito naman, mga kapiksi, no? The runner, ibig sabihin tumatakbo, no? So, sabi ko nga sa inyo, nagkakaroon ng detachment, mga kapiksi. It's either ikaw or yung person mo, yung lumalayo dun sa relationship, guys. Takot sa commitment ito. Takot sa commitment, takot sa relasyon. Pwedeng landi-landi lang, guys. Pero, pag seryosohan na, parang hindi na kayang panindigan, mga kapiksi. And okay lang yan. Para sa akin, okay lang yan. I mean, iba na yung panahon, guys. Ngayon, guys, no? Iba yung panahon dati, iba yung panahon ngayon. Sabi ko nga sa inyo, it's okay na humiwalay, it's okay na magstay, as long as masaya kayo. Okay. And next, ito naman, guys, parang ayaw makipag-usap kaya nagkakaroon ng emotional gap din, no? Baka nagkasakitan kayo ng person mo, nag-away, ganyan, and ayaw makipag-usap. So, it's either ikaw yung ayaw or siya yung ayaw makipag-usap. Pero hindi na aayos yung mga gusot. Kasi, hindi pa nagkakaroon ng maayos na pagkausap. Syempre, communication naman talaga yung susi. Excuse me. Sorry. Communication yung susi para sa maayos na relasyon. Kung walang maayos na komunikasyon, hindi din maayos yung relationship, guys. Okay? Alright. So, kung nag-iiwasan sa pag-uusap, asahan nyo na hindi talaga magiging ma-okay yan. Alright. So, comment down below, Taurus, if naka-resonate kayo dyan, shuffle natin to, guys. Sinapin natin yung energy ng Taurus. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si extra vice boycott. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine, tsaka citrine yung recommended ko, guys. May makikita kayong mga link. Ito yun, guys. May makikita kayong mga link sa description box. So, Taurus, kayo ay represent na Queen of Pents sa ating spread, mga kapiksi. Meron din ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, maaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign. Ito, guys, nakikita natin, nandito yung mga duda. Yung iba sa inyo, guys, nagkakaroon kayo ng trust issues. Itong mga trust issues na to, pwedeng sa relationship ito, mga kapiksi, no? Again, lalo na kung LDR kayo, kaya siguro parang lumalayo yung loob nyo dun sa person nyo, mga kapiksi. Pag sinabing trust issues, nasisira yung tiwala or question. Pwedeng may tiwala ka sa person mo pero may mga nangyayaring kakaiba. Baka may naririnig ka or may nadidiscover ka, kaya ka nagkakaroon ng trust issue dun sa person nyo, mga kapiksi. So, yun yung nagiging dahilan ng emotional gap nyo, aside dun sa physical gap, kung meron talaga kayo, kung LDR talaga kayo, mga kapiksi. Pero kahit hindi kayo LDR, guys, parang baka meron kinukutuban, no? Lalo na sa mga babae, malalakas kutob ng mga babae, guys. Kaya parang yun, doon na nagsisimula na kinu-question nyo yung inyong partner o specific person, mga kapiksi. Okay? Alright. Ito, guys, maganda ito kasi makakapag-manifest kayo ng good health this
first half ng 2026. Lalo na kung napasobra yung kain nyo nung holiday, Pasko, bagong taon guys, no? Parang back on track na ulit kayo, yung mga balik alindog na sinasabi, di ba? Diet, exercise. Pero yung iba sa inyo guys, parang nakapag-manifest kayo ng healthy living, mas nagiging aware kayo. At saka kung meron kayong mga minamanifest na which requires patience, especially pagdating sa investment guys, mamamanifest nyo yung mga parang bumabalik na sa inyo yung mga earnings, no? Kumbaga parang nagbunga na, no? Nagkaroon na ng return yung mga investment nyo, guys. And yung return, mga matatamis na bunga yon. Mga kapiksi, kunwari sa stocks, inantay nyo na tumaas yung presyo ng stock nyo, tapos ibebenta nyo, o kaya lupa, kung meron kayong lupa na binili nyo long time ago, mga kapiksi, parang ngayon makikita nyo na mataas na yung value ng lupa, so pwede nyo nang ibenta kung gusto nyo, and malaki na yung value nya, yung mga ganon yung ibig sabihin, guys. Okay, so tiba-tiba kayo, yung iba tiba-tiba sa mga matatamis na bunga, mga kapiksi. Ito rin yung panahon na maka-recover kayo, lalo na kung may mga nag-fail kayo na business, guys. Kung nag-fail yung mga negosyo nyo or anything that you were doing for yourself, kunwari sinubukan mong maging influencer or vlogger last year, tapos hindi ka nagkaroon ng mga followers, hindi nag-monetize yung channel mo or yung page mo, babawi kayo this year. Kumaga parang yung iba sa inyo, itatry nyo ulit, mag-attempt ulit kayo, itatry nyo ulit, and this time makakabawi na kayo, makaka-recover kayo, lalo na pag sinipagan nyo pag sinabayan nyo ng sipag at syaga, magkakaroon nyo ng monetary value. Yung iba sa inyo magmo-monetize na, guys, so tsagain nyo lang guys. Pagdating sa SOCMED, consistency lang yung susi dyan, no? Bilang tayo ay nasa Facebook na and nasa YouTube, tanim lang ng tanim talaga, guys. Huwag kayong magmadali, kasi hindi yan basta-basta marirecognize ng algorithm ng platform kung hindi kayo consistent. Kapag naging consistent kayo, guys, dadating yung time na marirecognize kayo ng algorithm, and marirecommend din yung mga channel nyo and pages nyo sa mga audience. So kailangan nyo magtanim, guys. Tiyagaan lang talaga, okay? Huwag kayong magmadali. And yeah, so yung mga nakikita natin, may mga mamamanifest din kayo na mga good news pagdating sa pera. So titingnan natin kung ano tong mga good news na to. What else? Tingnan pa natin, guys. Magkakaroon ng pagbabago sa trabaho nyo, mga kapiksi. Yung iba pwedeng lumipat ng trabaho or pwedeng malipat kayo ng department, mga kapiksi. Pero medyo mahihirapan kayo dito sa bagong trabaho na to, guys. Yung iba pwedeng magkaroon, imbis na tumaas yung sahod ng iba sa inyo, guys, parang magkakaroon kayo ng salary cut. Yung iba company nagko-cost cutting, mga kapiksi. Even yung mga freelancers, guys, no? Kung mga freelancers kayo, parang yung mga client nyo, kunwari I don't know how it works sa mga freelancers or VAs, pero kunwari imbis na 8 hours a day kayo, babawasan kayo, gagawing 4 hours a day na lang, para kung ano yung rate nyo per hour, yun lang yung sweldo nyo. Nagets nyo ba? Mga ganon, guys. Parang magkakaroon ng cut, decrease, no? Sa inyong mga sahod, mga kapiksi. Or pwede rin na lalaki yung expense nyo, kaya lumiliit yung pera nyo. Ibig sabihin, kunwari 10,000 yung sahod nyo last year, this year 10,000 pa rin, pero imbis na 5,000 lang yung gastos nyo, magiging 7,000 na, 8,000, so konti na lang yung natitira. Nagets nyo ba? Kaya parang lumiliit yung pera nyo kasi dumadami yung gastos nyo. So for some of you, maaari kayo maka-experience ng ganun, guys, although hindi naman lahat.
Kaya dapat, meron taga kayong multiple streams of income mga kapiksi. Yung iba sa nyo, if ever man na mangyari yan, maghahanap talaga kayo ng ibang mapagkakakitaan mga kapiksi. Kasi yung iba, talagang medyo kakapusin first half ng 2026. So, syempre guys, kailangan may backup plan tayo palagi. Okay? Oops, mali. Ito pala. So, mayroon dito presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, parang hindi kayo masyadong magfo-focus sa kaperahan ngayon. Parang gusto nyo lang enjoyin yung sarili nyo. Enjoyin nyo lang kung ano yung meron kayo. And gusto nyo enjoyin yung sarili nyo, mga kapiksi. Kumbaga, chill lang, walang masyadong worry, ayaw nyo masyadong mag-worry, ayaw nyo masyadong mag-problema sa pera or even sa trabaho. Yung iba sa inyo, I'm sensing na very satisfied kayo sa kung anong meron kayo right now. And parang i-maintain nyo lang yon mga blessings na yon ngayon. And parang you will spend more time with yourself, mga kapingsi. Pwedeng naguguluhan din yung iba sa inyo kung ano talaga yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo. Kaya habang hindi pa yun malinaw sa inyong lahat, parang e-enjoy nyo lang whatever you have right now, Taurus. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. And, ano ba yan? Kung may mga magaganda ako na mention, ito yung good health. Yan, mga manifestation ng good health, mga kapiksi, tsaka yung makabangon, no, sa business or sa passion nyo, guys. Yan yung nakita natin at least. I-main-main nyo na sa comment section, Taurus. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.